أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sumainyo nawa ang kapayapaan, habag at pagpapala ng dakilang lumikha, ang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. At syempre, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, nandito na naman po tayo sa isang tagpo kung saan ay magbabahagi tayo ng ilan sa mga kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. At syempre, una hinihiling natin sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay gabayan niya sa ating mga sinasabi, sa ating mga sinishare sa gabing ito. At nawa ay mapakinabang ito ng lahat ng mga kamusliman biidhnillahi ta'ala. At syempre, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, muli ang inyong kapatid. Walang iba kung hindi si Brother Omar Sanchez. No? Ngayong gabi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay mayroon na naman po tayong inihandang isang napakagandang kwento na tiyak na kapupulutan po natin ng aral. At syempre, hindi tayo lalayo sa buhay ng mga sahabi radiyallahu anhum. Kalugdan nawa sila ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. So ngayong gabi po ay pag-uusapan natin, walang iba kung hindi si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. Okay? Ang kissa, ang kwento ni Zaid bin Thabit ay talagang nakaka-inspire. Kasi si Zaid bin Thabit, sa murang edad, ay nagkaroon siya ng matinding pagmamahal sa pagsasaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam, pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagmamahal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagsunod sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaid bin Thabit radiyallahu anhu ay tinaguri ang tagapagsulat ng wahi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, siya ang tinaguriang nagsusulat ng revelasyon na ipinaparating ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At marami pa kayong malalaman patungkol sa kanya sa pagpapatuloy ng ating kwento. Zaid bin Thabit radiyallahu anhu, kapag pinag-usapan natin ang kanyang istorya o ang kanyang talambuhay o maikling talambuhay, babalikan natin ang ikalawang taon ng hijrah. Ano ibig sabihin dito, mga kapatid? Kapag gusto natin pag-usapan ang buhay ni Zaid bin Thabit radiyallahu anhu, bumalik tayo sa ikalawang taon ng hijrah. 2 years after makapag-hijrah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito nagsimula ang kwento ng isang bata na nagngangalang Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. Si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu al-Ansari, siya ay tinatawag na al-Ansar. Ibig sabihin nito, mga kapatid ko, sa pananampalataya, sila ang kumupkup sa mga muhajirun. Sila ang mga kumupkup sa mga pinagkaitan ng kapayapaan ng mga Muslim sa Makkah, at sila ay nagsipaglipat sa Madina at kinupkup naman sila ng mga Muslim doon, kaya tinawag silang Muhajirun wal Ansar. Okay? Si Zaid bin Thabit ay taga Madina. Balikan natin ang ikalawang taon ng Hijri, at dito nagsimula ang kwento ni Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. Okay? So, nung ikalawang taon ng Hijrah, yung paglipat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah hanggang Madina, nakadalawang taon na sila, no? Ay
Naghanda sila sa unang digmaan. Kasi nga, sabi nga natin, bibigyan natin ng linaw, no? Yung mga Muslim ay lumipat mula Makkah papuntang Madina, pero hindi pa rin sila tinantanan. Gusto pa rin silang guluhin ng mga hindi pa nag-Muslim that time. So, ikalawang taon ng kanilang pananatili sa Madina ay dito naganap ang unang digmaan sa history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito yung tinatawag na Ghazwatul Badr. Digmaan sa Badar. Okay? At nung mag-anunsyo sila na kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili dahil paparating na ang mga gustong umapi ulit sa kanila, sa kabila ng sila ay nananahimik na sa Madina, inutusan sila na protektahan na nila yung sarili nila. No? At dito na naghanda ang mga kamusliman sa Madina, al-Muhajiruna wal-Ansar. So, nagsama sila. At ikalawang taon ng Hijra, 2 taon na silang nananatili sa Madina, ito yung first time na parang nagkaroon ng malaking salo-salo. No? Napaka-crowded that time ng Madina dahil nagtipon-tipon sila. No? At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam that time ay napakaabala niya. Tinitignan niya ang first batch na pupunta sa Badar upang protektahan ang kanilang dangal. Okay? Ang kanilang karapatan. At habang tumitingin mula umpisa hanggang sa unang linya ng unang batch na pupunta sa Badar upang protektahan ang kanilang sarili, may nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang bata. At ang batang ito, inilarawan siya that time na hindi pa siya umaabot ng 13 anyos. No? Lam yablug. Hindi umabot ng 13 anyos yung batang ito. At walang iba kung hindi si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. Okay? Hindi pa siya umabot ng 13 anyos, pero nandun siya sa unang linya ng mga makikipagbaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mayroon siyang hawak na espada na mas malaki pa sa kanya. Okay? Mayroon siyang hawak na espada na mas malaki pa sa kanya. Nilapitan siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagtanong. So sabi sa kanya ni Zaid bin Thabit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ju'iltu fida'ak ya Rasulallah." O sugo ng Allah, ginawa akong protection mo. Sino yung tinutukoy niya? Yung kanyang ina. Dahil yung nanay niya, gustong-gusto na si Zaid bin Thabit ay mapasama sa grupo ng mga nakikipag-baka alang-alang sa kanilang kapakanan, unang-una sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanilang kaligtasan. So sabi niya, "Ju'iltu fida'ak ya Rasulallah." O sugo ng Allah, subhanahu wa ta'ala. So yung sinabi ni Zaid bin Thabit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulallah, ju'iltu fida'ak." Ginawa akong tagapagprotekta sa iyo, ya Rasulallah, sa labang ito. No? Ako ang magiging tagapagprotekta mo. Bago sila dumating sa iyo, ako muna, ya Rasulallah. Tinanong siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilang taon na siya? At kinausap siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mabuting pakikipag-usap na aayon sa kanyang edad. Hindi sa edad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinawakan ng Propeta ang kanyang balikat at parang niyapos-yapos niya ito. Sinasabi na hindi ka pwede. Hindi ka pa pwede. Bata ka pa. Na? So anong nangyari? Si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu ay nalungkot. Nalungkot siya dahil gustong-gusto niyang sumama sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gustong-gusto niyang protektahan ng pananampalataya. Gustong-gusto niyang mapalapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gusto rin ng nanay niya na makita siya na nahahanay sa mga taong pinuprotektahan nila ang Islam. Ngunit nung hindi siya pinayagan, "I'dhin li." Sabi ni Zaid bin Thabit, "Ya Rasulallah, i'dhin li."
Usugo ng Allah, payagan mo ako na makasama sa inyo. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, hindi pwede. Bata ka pa. No? Hindi pa umabot ng 13 years old, plus yung espada niya, mas malaki pa sa kanya. No? Sabi ng Propeta Muhammad SAW, hindi pwede, bata ka pa. So, nung marinig ito ni Zayd bin Thabit, hindi na siya nagpumilit sa Propeta Muhammad SAW. Ang ginawa niya, umuwi na lang siya na parang talunan. Sabi nga nila, ay para siyang, sa atin, kapag talunan ka, parang nagwi-whistle ka. Pero hindi siya nag-whistle that time. Parang ganun lang yung pag-describe. Pero sobrang lungkot ni Zayd bin Thabit, radiyallahu anhu, yung espada na hawak-hawak niya, ay ginuyod na lang niya sa lupa at nakaduko siya. So nakita din siya ng kanyang nanay, na walang iba kung hindi si Nawar bint Malik, Nawar bint Malik, radiyallahu anha, no? Kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nung makita niya, si Zayd bin Thabit, nalungkot din siya. Dahil sa paghahangad din ng kanyang ina, na makita ang kanyang anak na nahahanay sa mga taong pinuprotektahan nila ang pananampalatayang Islam laban sa pang-aapi ng mga gustong umapi sa mga Muslim kahit na sila ay nananahimik na. Okay? So pinoprotektahan lang kasi nila eh. Isipin mo na sa Madina na sila, sinundan pa rin sila ng mga hindi Muslim para lang sila ay gerahin, para sila ay bigyan ng hindi mapayapang buhay upang ibalik sila sa dati. Pero hindi na, gusto na nga nilang mabuhay na bilang Muslim. No? Gusto na nilang maging payapa ang kanilang sarili sa pagsamba sa nag-iisang Diyos, isabuhay ang pananampalatayang Islam, sumunod sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit patuloy at patuloy silang sinusundan ng mga hindi mananampalataya. Kaya anong gagawin nila? Tulad ng lagi natin sinasabi, kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili. No? Kahit naman sino pasukin ang bahay mo, anong gagawin mo? Okay? May mga rapists pumasok sa inyong bahay. At nakita mo sila. Halimbawa, ikaw, lalaki, may pumasok na rapist. Ni-rape niya yung katulong nyo. Pinatay niya. Okay? Pagkatapos ni-rape niya yung kapatid mong babae. Pinatay niya. Nakita mo siya, anong gagawin mo? Alangan naman tawagin mo siya. Hindi ka rito, rapist. Meron pa doon. Nandun pa yung asawa ko natutulog. Pati anak ko. Rapin mo rin, patayin mo rin. Hindi, siyempre. Natural. Lalabang ka. Pumasok siya sa balwarte mo. Kailangan mong labanan yun. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Ganun na rin ang iyong pamilya unless gawan ka niya ng masama. So, ganun ang nangyari sa mga kamusliman. Kape po tayo. Okay? So, pinoprotektahan nila ang kanilang sarili that time, pero hindi pa rin tumigil ang mga hindi Muslim. So, nalungkot si Zayd bin Thabit, radiyallahu anhu. At kasama niyang nalulungkot ang kanyang ina na si Nawar bint Malik, no? Na sumusunod lang sa kanyang likod habang nakikita si Zayd bin Thabit, radiyallahu anhu, na nalulungkot siya pauwi ng bahay, ay ikinalungkot din ito ng kanyang ina na si Nawar bint Malik. No? Dahil nga gustong-gusto rin ni Nawar na kung saan ay mapabilang ang kanyang anak. So, nung makauwi si Zayd bin Thabit sa kanyang tahanan, imbis na magmukmuk siya, imbis na gawin niya yung mga bagay na makakapagpaalis ng kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng paglalaro o panonood kung ano pa man yung gagawin niya, no? Lilibangin niya yung sarili niya. Anong naisip ni Zayd bin Thabit? Dahil sa gustong-gusto niyang lumapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto niyang sumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi sa pamamaraan na una niyang ginawa. Umisip siya ng paraan na pwede siyang sumama sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nangangailangan ng age limit. Ano yun? Pagbabasa ng Quran at pagmemorya nito at pag-aaral sa pananampalataya. Okay? So dito pa lang may aral na tayo makukuha Kung hindi mo kaya o hindi ka pwede sa isang bagay na yun, gumawa ka ng paraan na iba na pwede mong maiambag sa pananampalataya.
So kung sabi ko nga, kung hindi mo kayang protektahan ng pananampalatayang ito sa iyong katawan, sa iyong wala kang kakayanan sa iyong katawan at wala ka rin kakayanan sa iyong kaalaman, protektahan mo ito sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Kung meron ka. Kung wala pa rin, ay magdua. Manalangin ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pinaka mababa, no? So, umisip si Zaid bin Thabit ng isang pamamaraan na hindi nangangailangan ng age limit. At walang iba kung hindi ang, naisip niya na gumawa ng isang hakbang na mapapalapit siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ang pagmememorya ng Quran at pag-aaral ng malalim sa pananampalatayang Islam. Sinabi nito ni Zaid bin Thabit, sabi niya sa kanyang ina, "O aking ina, ano sa palagay mo ang bagay na ito? Mapapalapit kaya ako sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag ako ay gumawa nito?" Sabi ng kanyang ina, "Magandang ideya yan, Zaid. Susuportahan kita dyan. No? Susuportahan kita sa bagay na yan." Okay? So, nandun yung suporta ng kanyang ina. Ang ginawa ng kanyang nanay, sinabi niya sa mga angkan nila na si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu ay mayroong naisip na pamamaraan upang makasama niya ang Propeta Muhammad sallallahu na hindi nangangailangan ng edad. At sinabi ng kanyang ina na si Nawar bint Malik na itong pamangkin ninyo, ito si Zaid bin Thabit, gusto niyang lumapit sa Propeta Muhammad sallallahu pero hindi siya nakalapit sa unang pagkakataon dahil bata pa siya, gumawa siya ng paraan. At ito yung naisip niyang paraan, siya ay magmememorya ng Quran at siya ay mag-aaral ng mabuti sa pananampalatayang Islam. So sa madaling salita, lumipas ang mga panahon, yung mga angkan ni Zaid bin Thabit na mga kalalakihan ang lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nilapitan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi nila dito na, "Ya Rasulullah, si Zaid bin Thabit ay isang batang matalino. Isang batang marunong magsulat at marunong magbasa. Napakaganda ng kanyang boses. Sa katotohanan niya, Rasulullah, siya ngayon ay nakakasaulo na ng 17 na chapter mula sa banal na Quran. No? At napakagaling ng kanyang pagbabasa. No? Napakagaling ng kanyang pagbabasa. At kung gusto mo itong mapakinggan niya, Rasulullah, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, maaari mo siyang pagbasahin sa iyong harapan. Maaari mo siyang itesting ngayon niya, Rasulullah. So sa madaling salita, tinest ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Zaid bin Thabit sa kaalamang ito. At gulat na gulat at tuwang-tuwa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nakita niya ang katalinuhan ni Zaid bin Thabit radiyallahu an. Nakita niya kung gaano kagaling bumasa si Zaid bin Thabit radiyallahu an. At sabi ng angkan ni Zaid bin Thabit, "Ya Rasulullah, kapag narinig mong bumasa si Zaid bin Thabit, para mo itong narinig kung papaano ibinababa sa iyo yung Quran, na fresh na pagbaba." Okay? So na-amaze ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at natutuwa siya na mayroong isang bata na ganun katindi. Ganun na lang katindi ang paghawak niya sa pag-aaral at pagmememorya ng banal na Quran. So pinakinggan siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sabi ng propeta, habang tinitignan niya ang labi ni Zaid bin Thabit radiyallahu an, na habang tinitignan niya ang labi ni Zaid bin Thabit radiyallahu anhu na bumibigkas ng mga aya, ng mga talata mula sa banal na Quran, hangang-hanga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakikita niya na parang nagniningning ang kanyang mga labi, no? Nagniningning ang kanyang mga labi sa mga letra, sa mga aya na lumalabas mula sa bibig ni Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. No? Yun yung nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, tinanggap siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito ka, Zaid. Dito ka. Lumapit ka sa akin at natupad ang isang pangarap ni Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. At
nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mas matindi pa si Zaid kaysa doon sa pagbibigay nila ng katangian ni Zaid radiyallahu anhu. No? Dahil sinabi ng mga angkan niya, si Zaid ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Mas matindi pa pala. No? Mas, ano pa doon, mas matalino at mas magaling. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita niya ang katalinuhan ni Zaid bin Thabit radiyallahu anhu, kaya kinuha niya ito at ginawa niya itong tagasulat ng wahi. Ibig sabihin, kada bumaba ang aya mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala na dala-dala ni Anghel Gabriel, sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uktub ya Zaid." Uktub ya Zaid. Ya, o Zaid, isulat mo. Na? Tatanungin ni Zaid, anong isusulat ko? Babasahin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ito'y sa ulado niya. Kapag binigay sa kanya ni Jibril alaihi salam, sa ulado na ito agad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay ipinapasulat niya agad kay Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. Na? So, sinusulat niya ang mga revelasyon, ang Quran. Okay? So ngayon, bakit kailangan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tagasulat? Dahil nasa propesiya na ang huling propeta ay hindi marunong bumasa at hindi marunong magsulat. At walang iba yun kung hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroong mga nagpapakilalang propeta, especially dito sa Pilipinas. No? May mga nagpapakilalang propeta. Propeta ni something like that, na pangalan ng religion. Maraming propeta dito sa Pilipinas. Pero napakagaling nila. Graduate sila ng ganito, graduate sila ng ganyan. Wala sa propesiya yun, ha? Wala sa propesiya ni Jesus na mayroong lalabas na propeta na gumraduate ng isang mataas na paaralan. Ang nasa propesiya ay may lalabas na propeta, ummi yun. O ummi. No read, no write. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no read, no write. At isang patunay ito, kumuha siya ng tagapagsulat niya at ang naging tagapagsulat niya ng wahi, ng revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ay walang iba kundi si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. Okay? So si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu ay naging tagapagsulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anytime, sinusulat niya lahat ng wahi at sinusulat din niya ang dahilan kung bakit ito binaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, kung titignan natin mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu ay naging faqih. Ibig sabihin, naging maalam siya sa pananampalatayang Islam. Naging maalam si Zaid bin Thabit sa pananampalataya. Walang sino man sa panahon na yun ang makakapantay ng pag-aaral ni Zaid bin Thabit, ng pagiging matindi ng paghawak niya sa sa saliksik ng kaalaman. Wala, sino man. No? At naging maalam si Zaid bin Thabit dahil halos nandun na siya sa tabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinusulat niya ang Quran. Lahat ng sasabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Quran, kung ano yung dahilan kung ba't binaba ito, ay sinusulat ni Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. At isa pa dito mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sa nakitang katalinuhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Zaid, inutusan niya si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu na mag-aral ng Ibriya. Ano Ibriya? Hebreo. Salita ng mga Hudyo. Kay Moses. Inutusan niya, Ya Zaid, mag-aral ka para sa akin ng Hebreo. No? Salita ng mga Hudyo. Pag-aaralan mo ito. Labbaik ya Rasulallah. Sabi ni Zaid bin Thabit, susundin ko ito o sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Labbaik ya Rasulallah. So nag-aaral si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu ng Hebreo at mabilis niyang natutunan ang Hebreo. So ngayon ang nangyayari, kapag mayroong sulat ang mga Hudyo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu ang nagiging translator ng propeta. At kung mayroong gustong sabihin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Hudyo, ay si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu ang nagsusulat sa kanila. Kaya kung tatanungin tayo, sino ang tagapagsulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Isa sa nalalaman ninyo ngayon, si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. No? Siya ang nagsusulat ng wahi, ng revelasyon. Siya ang tagapag-translator ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Hudyo, at siya ang nagsusulat para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung mayroon siyang gustong sabihin sa mga Hudyo. Okay? At hindi lang 'yun. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mag-aral ka rin ng Suryaniyah. Isa itong doon din, banda sa kanila, sa mga Hudyo. Isa itong lingwahe naman, Suryaniyah. No? Mag-aral ka rin ng ganon. At natutunan din ito ni Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. So sumusulat siya yung nagtatranslate sa mga sinasabi ng mga tao, at naging translator siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At di nagtagal siya ay naging alim. Yung tulad na sabi natin, siya ay naging maalam sa pananampalataya. No? Siya ang nagpatuloy ng pagtuturo, isa sa mga nagpatuloy ng pagtuturo sa kaalaman sa pananampalatayang Islam. After mamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung wala na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala silang ibang pinupuntahan maliban na lamang si Zaid bin Thabit. Si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. No? Si Zaid bin Thabit lamang ang kanyang pinupuntahan. Yung mga sahaba, no? Kapag mayroon silang gustong malaman sa banal na Quran, sino pupuntahan nila? Si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. Kung gusto nilang malaman, ya Zaid, anong dahilan kung bakit ito binaba ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinasabi ni Zaid bin Thabit, ito yung dahilan. No? Siya yung naging tagapagturo, naging alim na malaki si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. Kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam niyo ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Na isa si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu, sa nanguna na ipunin ang banal na Quran sa panahon ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Actually, hindi naman nila sana iisipin na ipunin ang Quran. No? Ang Quran kasi nakasulat sa bato, nakasulat sa mga balat ng puno, sa dahon, sa balat ng mga hayop. So, hindi nila iisipin ito na isulat. Pero nagkaroon ng trahedya na halos lahat ng mga huffad, lahat ng mga nakakamemorya ng banal na Quran ay nangamatay sa panahon ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. So, nag-utos si Abu Bakar as-Siddiq na ipunin yung mga natitirang mga sulat ng banal na Quran. So dahil pinagpapapatay na no? Puro gera ang nangyayari dito. Pero uulitin ko mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinuprotektahan ng Muslim. No? Hanggang ngayon, kung mayroon man tayong nakikita na mga tao na nakikipagdigma, alang-alang sa ating pananampalataya, wala silang ibang ginagawa kung hindi protektahan ang pananampalataya natin. Pero nagiging masama sila sa paningin ng mga tao. No? Pero sila ay walang ibang ginagawa kung hindi protektahan lamang ang kanilang dangal, ang ating pananampalataya at ang kaligtasan, ang kapayapaan ng mga Muslim, ang karapatan natin. Okay? So nangyari pa yun. Sa panahon ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, halos nangawala yung mga huffad, yung mga nakasaulo ng banal na Quran. So anong ginawa nila? Nag-usap-usap sila na ipunin natin ang banal na Quran. Baka natakot sila, baka mawala, maubos. So ipunin natin. At kasama si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu sa nakipag-cooperate. Siya yung pinaka-head na nakikipag-cooperate upang mabuo yung Quran na naisulat nila sa panahon ng Propeta Muhammad. Kumpleto na yun. Naisulat nila sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil nga sinusulat din ito ni Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. At nakompleto ito bilang isang aklat Nakompleto ito bilang isang aklat sa panahon naman ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu. No? Si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu ang naging pinakamaalam sa panahon na yun after ng kamatayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang naging pinakamaalam
sa banal na Quran at pinaka nakakaunawa sa bagay na ito. At siya yung may pinaka maraming kaalaman sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, paano natin malalaman na siya yung pinaka may alam sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala? May nangyaring hindi maganda sa pagitan ng mga Ansar at ng mga Muhajirun. Okay? Ano yung nangyaring hindi maganda sa kanila? After ng kamatayan ng Propeta Muhammad sallallahu hindi pa nalilibing ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Muhajir at Ansar nagkaroon ng diskusyon. Sabi ng Muhajir, sabi niya, sino ang magiging khalifa? Sino ang susunod na mamumuno? No? Dahil wala na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino ang susunod na magiging khalifa? Sabi ng mga Muhajir, ng mga galing sa Makkah, sa amin ang khilafa. Sa amin ang susunod na pinuno. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang Muhajir, ay isang lumipat siya mula Makkah hanggang Madina. So sa amin ang tagapinuno. Sa amin ang khilafa. Sabi naman ng mga Ansar, hindi. Sa amin ang khilafa. Kami ang tumanggap sa inyo. Kami ang tumulong sa inyo. At kami ang mas nababagay na humawak ng pamumuno pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sayyiban nafi'ah. Umuulan po ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Allahumma sayyiban nafi'ah. Okay? So nagkaroon sila ng diskusyon. Yung Muhajirun wal Ansar, sinasabi nila, pinag-aagawan nila yung khilafah. Kung sino yung mamumuno, saan kukunin ang pinuno. No? So nagkaroon sila ng pag-aaway hanggang sa sinabi nilang dalawa, okay, sige, isang khalifa sa Muhajir at isang khalifa sa Ansar. Sa pagkakataong iyon, tumayo si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. Siya ay nagpaliwanag. No? Ipinaliwanag niya sa Muhajir at sa Ansar yung sitwasyon. Sabi ni Zaid bin Thabit, ang khilafa o ang pamumuno pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mapupunta sa mga Muhajir. Sa mga lumikas galing sa Makkah, mapupunta sa kanila. No? At ang Ansar ay mananatiling tumutulong sa khalifa na mula sa mga Muhajir. Assalamualaikum. Ipagpaumanhin po ninyo mga kapatid dahil lumakas po yung ulan, so medyo nawala ang ating signal. So doon na po tayo sa punto na nag-aaway na yung mga Muhajir at Ansar. Hindi naman sila nagpatayan. Nag-away lang sila. Hindi pagkakaunawaan kung sino ang susunod sa Propeta Muhammad sallallahu anhu. Mananatili ang khilafa sa mga Muhajirun. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Muhajir, sa kanila nararapat ang khilafa. Okay? At tayo bilang Ansar, sabi ni Bismillah. So, umuulan po kasi mga kapatid, kaya nawawala po yung ating signal. So, ipagpaumanhin po natin. Inshallah, malapit na rin po tayo matapos. So yun na nga, sabi ni Zaid bin Thabit radiyallahu anhu, ang khilafa ay mapupunta sa mga Muhajir. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Muhajir, tayo bilang Ansar, mananatili tayong tutulong sa mga Muhajirun o sa khalifa na galing sa mga Muhajirun. So inabot niya ang kamay niya kay Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu at sinabi niya, ito ang ating khalifa. So, yun nga, yung mga tagpo na nagkakagulo, yung mga sahaba sa panahon niya, ay walang isa sa mga nag-aayos ng kanilang mga problema na hindi siya lumalabas sa banal na Quran at hindi siya lumalabas sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang iba kung hindi si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. So, ganoon
yung katalinuhang dumating kay Zaid bin Thabit radiyallahu anhu dahil siya ay talagang pinagbutihan niya ang pag-aaral, no? Naging kapaki-pakinabang ang pagdikit ni Zaid bin Thabit radiyallahu anhu kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nga after ng kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu sa nagbibigay ng kaalaman, nagtuturo sa mga kamusliman. Isang araw si Omar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ay nagkhutbah, no? Sa mimbar sabi niya, sino man ang nagnanais na magtanong patungkol sa Quran, tanungin niyo si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu. At kung sino man ang nagnanais magtanong patungkol sa fiqh, sa mga batas ng sala, ng janaza, ng lahat ng wudu, ng tahara, sala, kung sino man ang nagnanais magtanong ng yun, tanungin ninyo si Mu'adh bin Jabal radiyallahu an. At kung sino man ang nagnanais na magtanong patungkol sa pera, dahil si Omar bin Al-Khattab radiyallahu an ang namumuno sa panahon na yun, sabi niya, tanungin ninyo ako. Dahil sa akin ito, ipinagkatiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Zaid bin Thabit radiyallahu anhu ay naging kagalang-galang sa palibot ng mga sahaba radiyallahu anhum. Kalugdan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan, isang araw, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, puputulin ko muna yung kwento dito. Okay? Sa panahon nila, si Zaid bin Thabit ang pinakamaalam pagdating sa Quran. Siya yung alim, maalam. At ginalang siya ng mga tao. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang gusto kong iparating dito, sa panahon natin, tila ata ang paggalang natin sa mga ulama ay nawawala. Okay? Marami sa atin sa panahon ngayon ang nakapag-aral lang sila ng konti, wala na silang galang sa mga ulama, at mayroon pa na mali na yung ginagawa niya. No? Mali na ang kanyang mga ginagawa. Pinagbabawalan na siya ng mga ulama, pero hindi pa rin siya nakikinig. Maraming ganito sa panahon natin. Meron silang mga lecture na nahahaluan ng mga haram, meron silang mga pagtuturo na nahahaluan ng haram, pinagsasabihan sila ng mga ulama, hindi nila nire-respeto ang mga ulama. Sa panahon ng sahaba, radiyallahu anhum, kapag alam nila na maalam ka at ikaw ay napapakinabangan sa pananampalataya, nagtuturo ka sa pananampalataya, re-respeto ka nila. Dahil yun ang itinuro sa kanila. Sabi ni Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhu, anak ng tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Anak ng tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu. Okay? Isang araw nakita niya si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu, nahihirapan sumakay sa kanyang sasakyan sa hayop. O kung donkey o kabayo o kamelyo, basta nandun. Nahihirapan siyang sumakay. No? Tinulungan siya ni Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu. Inakyat niya si Zaid hanggang sa si Zaid ay makasakay sa kanyang hayop. No? So, pagkatapos nun, ang ginawa ni Abdullah bin Abbas, kinuha niya yung tali ng hayop at ginuyod niya ito, inilalakad niya si Zaid kung saan papunta. Sabi ni Zaid bin Thabit radiyallahu anhu, ya ibnu ammi Rasulillah, o anak ng uncle ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, tumigil ka sa ginagawa mo. Huwag mong gawin sa akin yan. No? Huwag mong gawin sa akin yan. Sabi ni Abdullah bin Abbas, radiyallahu an, sabi niya, ganito kami tinuruan na gumalang sa mga ulama. Ganito kami tinuruan na galangin ang mga ulama. Pero sa panahon natin ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nakikipag-away sa mga ulama. Sa nag-aral? So, hindi mahalaga. Sabi nga nila, hindi mahalaga kung saan ka nag-aral. Ang importante, sinasabuhay mo at tama ang iyong pananaw, tama ang iyong manhaj, tama ang iyong creed. Pero hindi ugali ng isang taong mapagpakumbaba. Hindi ugali ng isang taong gumagalang sa mga ulama. Ang pangunahan niya ang mga ulama kapag siya ay mayroon ng sinasabi. Okay? So, yun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, sabi ni Abdullah bin Abbas, ganito kami tinuruan na gumalang sa mga ulama at ginagalang kita bilang alim. Anong ginawa sa kanya ni Zaid bin Thabit?
radiyallahu an, sabi niya, okay, tatanggapin ko yun kasi itinuro yan sa inyo. Okay? Iabot mo sa akin ang iyong kamay, ya Abdullah. Pakita mo sa akin ang iyong kamay, iabot mo sa akin. Inabot naman ni Abdullah. Pag abot ni Abdullah ng kamay niya, hinalikan ito ni Zaid bin Thabit, radiyallahu an. Hinalikan niya. Diba? Parang humalik lang, oh. Hinalikan niya yung kamay ni Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhu. Sabi niya, bakit mo hinalikan ng kamay ko? Sabi niya, tinuruan din kaming gumalang sa pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun yung paggalang. No? So, nagpalitan sila ng paggalang, radiyallahu anhuma, at nakita natin, may aral tayo makukuha doon. Galangin natin yung mga ulama. No? Kapag dumating sa punto na, sinabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan sa banal na Quran eh. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ. At kung kayo ay magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga bagay-bagay, pangrelihiyon man especially, o sa mga bagay-bagay, farudduhu ilallah. Bumalik kayo sa Allah. No? Bumalik kayo sa Allah. Bumalik kayo sa kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum. Kasama dito yung mga namumuno sa inyo. Namumuno sa siyasa, usaping siyasa, kapaligiran, at usaping kapaligiran, politics na namumuno na talagang hindi ka naman niya tuturuan ng hindi maganda. At ulil amri, yung mga ulama na kung saan sila yung higit na maalam patungkol sa pananampalataya. Ganun yung gawin natin. Sundin natin sila. Galangin natin sila. Hindi yung kapag may issue lang sa Facebook, nakikisawsaw ka, no? Nakikisali ka, hindi ka naman alim, no? Hindi naman ikaw nararapat. Okay, sa Islam, open tayo, mga kapatid. Hindi ko sinasabi ito upang bigyan ng limitasyon ang pag-share natin. Pero sinasabi ko ito, kapag malalim na ang usapan, huwag kang sasali. Galangin mo ang mga ulama. Sila ang nakakaalam sa bagay na yan. So, radiyallahu anhum, kalugdan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At noong mamatay si Zaid bin Thabit, radiyallahu anhu, ay umiyak ang mga sahaba, radiyallahu anhu. Umiyak sila. At si Abu Huraira, yung kinuwento natin last time, no? Umiyak din siya. At siya ay nagsabi, ngayon ay namatay na ang tinta ng umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, namatay ang isa sa pinakamaalam. Pero yung kwento natin nung isang araw about kay Abu Huraira, maalam din siya. No, yung mga sa hadith naman siya nag-focus. Hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halos siya ang nagsasalaysay. Maalam silang lahat, mga sahaba. May speciality sila. No? Inilapit nila ang sarili nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may speciality sila. Kung saan sila magaling, yun yung kinukuha nila. May mga lumapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magaling sila sa katawan. So, sumama sila sa pakikipagdigma. Sa pinuprotektahan nila ang pananampalataya dahil nga dinidigma sila eh. No? Pinuprotektahan lang nila yung sarili nila. So, may magaling sa pagsusulat, sumama siya. Nag-ambag siya sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagsusulat. Mayroong magaling sa pag-memorya ng hadith. Ginawa niya ito. At tinuro nila sa mga tao. Hanggang tayo na yung beneficiary. Tayo na yung beneficiary, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At kailangan nating kumuha, magbasa sa mga naiambag nila dahil ito ang itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito nagbago at para tayong nasa panahon din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hinihikayat ko ang bawat isa sa atin na mag-aral. No? Kahit gaano tayo kaabala sa trabaho, ay gawin na natin ito. Mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, may mga pagkakataon na hindi natin kayang gawin
ang ginagawa ng kapatid natin. No? Hindi natin, marami sa atin takot na mamatay. No? Dahil sa napamahal siya sa mundong ito or ano pa man, mahina ang kanyang pananampalataya. O, hindi natin alam. No? Pero mas nanaig sa kanya ang mundo. Ano yun? 100% yun, nanaig sa kanya ang mundo. So, wag naman din natin kalimutan kung saan ka magaling. No? Ang pinaka dito mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam is wag tayong titigil. Kung ano yung kaya mong iambag sa pananampalataya, umambag ka. No? Kung kaya mong umambag ng kaalaman, umambag ka. Wag kang matulog. Bilang Muslim, wag kang matulog. Tignan mo yung sakripisyo ng mga sahaba. Radiyallahu anhum. Nagsakripisyo sila ng kanilang buhay, ng kanilang kayamanan, ng kanilang sarili. Iniwan nila ang kanilang pamilya. Dumating sa iyo ang Islam ng tama. Allahu Akbar. Hindi ko sinasabing maging marahas ka bilang isang Muslim. Ang sinasabi ko dito, kung ano yung kaya mo na iambag dahil dito sa mga istorya ng sahaba radiyallahu anhum, nakikita natin sila, no? Na talagang sila ay nag-ambag ng kung ano yung kakayahan nila. So kung hindi mo kaya yung isang bagay na ito, kung saan ka nakakaluwag, doon ka tumulong. At magiging beneficiary nito yung mga susunod na nasyon. Mga susunod na tao na mabubuhay. Okay? Tayo, wala na eh. Patanda na tayo mga kapatid. Konting panahon na lang, mamamatay na tayo. Hindi natin alam. Ako, baka bukas mamatay ako. Hindi natin alam. No? Hindi natin alam yung buhay natin. At sa ganong pagkakataon, dapat magmuni-muni tayo. Ano ba yung naambag mo sa pananampalataya? Huwag tayong matulog mga kapatid. Huwag tayong matutulog. No? Mag-ambag ka. Para sa sarili mo rin yan. Sa araw ng paghuhukom, meron kang aalihin. No? Mag-ambag ka alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isipin mo, kapatid, yung pangkabilang buhay mo. At isipin mo rin yung mga taong may iwanan mo. Kung tayo ay papatay-patay sa pananampalataya, no? Papatay-patay tayo. Hindi tayo marunong mag-ambag. Kaya mong mag-ambag ng kayamanan, hindi ka marunong mag-ambag. Kaya mong mag-ambag ng kaalaman, hindi ka marunong mag-ambag. Kaya mong iambag ang sarili mo, hindi ka marunong mag-ambag. Ano ang darat ng Islam ng mga susunod sa atin? Okay? Hindi ko sinasabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala magpuprotekta sa atin. Kahit wala tayo, pero kailangan natin gumawa ng pamamaraan. Okay? Kailangan natin gumawa ng pamamaraan, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Huwag tayong papatay-patay. May kayamanan ka, magambag ka. No? Huwag kang papatay-patay. Dahil kapag inipon mo yan, nang dahil sa karamutan mo, ipaplantsa lang sa'yo yan sa araw ng paghuhukom. May kaalaman ka, magambag ka. Nakikita mo yung mga Muslim na sila ay nagiging pabaya sa pananampalataya. May kaalaman ka, magambag ka. Kaya mong iambag ang sarili mo, iambag mo. Subhanallah. Mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, ito ay isang paalala sa ating lahat. No? Nawa ay kapulutan natin ng aral. Hindi ko kayo tinuturuan na maging marahas. No? Tinuturuan natin ng bawat isa na magkaroon tayo ng tamang pananaw. No? Lahat tayo ay mawawala sa mundo. Kahit anong pamamaraan yan, patayin ka, mabangga ka, mamatay ka, kahit anong pamamaraan yan, mangyayari sa'yo. No? Mamamatay at mamamatay tayo. Ang tanong, ano ang naambag mo sa pananampalataya? So balikan natin ang istorya ng mga sahaba radiyallahu anhum. Waradu'an, kalugdan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at magkakaroon tayo ng encouragement sa ating mga sarili. At hanggang dito na lamang po mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Muli sa mga nanood sa ating live, maraming salamat po. Jazakumullahu khairan jaza. Piyaan at gantimpalaan nawa kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan dito sa mundo, higit lalo pa sa kabilang buhay. Sa lahat ng bumati ng Assalamu alaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng nanood sa amang sulok ng mundo. Sa Pilipinas, sa Tarlac, mashallah, nanood ang ating presidente, ang ating kuya na si Kuya Pres, no? William Yusuf Tarlac, Muslim Convert Association, ay nanood po sa atin. Ang ating kapatid na si Uwais Al-Qarni, Allahu yahfaduk, pangalagaan kanawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang ating pang mga kapatid mula sa Dubai, Sister Jacqueline Ferrer, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumabati siya from Dubai. At ang ating sister din na si Sarah, na nanonood mula sa Japan. Mashallah, masugid na tagapagsubaybay natin ang sister na yan. At sa lahat pa ng nanood ngayong gabi at nag-share, nag-follow sa ating live, sa ating page, maraming salamat po sa inyong lahat. At nawa ay gantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at panatilihin niya tayo sa kanyang proteksyon hanggang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, at hilingin din natin sa kanya ang proteksyon sa libingan hanggang tayo ay makapasok na sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggang dito na lamang po, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.